Hi guys! So, for today's video, magluluto tayo! So, magluluto tayo ng pork binagoongan. And dito na ang ating mga ingredients. So, first time ko lang magluto ng pork binagoongan and hindi ko pa ito naluluto before sa Pilipinas. And yung mga nakaraang mga niluluto ko na Filipino food, never ko pang na-try na lutuin sa Pilipinas. Lahat is first time here, except for adobo and sinigang ang nilaga. Pero yung mga kalkere, menudo, caldereta, yun, first time ko silang lutuin dito and not bad naman for the first timer. So, let's cook pork binagoongan. Kunin na natin yung gagamitin natin. So, meron tayo ditong pan. And i-open lang natin induction. Then, intayin lang natin siya na uminit. So, nilipat ko dito sa kabilang side yung mga ingredients kasi tatakpan yung ating video. So, gagamit tayo ng olive oil. Ito ay extra virgin olive oil. It's sunflower. Yan. Para naman kahit pa paano maging healthy naman tayo sa ating katawan. So, onti lang. So, dahil mainit na yung pan natin, ipa-fry muna natin yung ating pork. Hanggang sa mag-brown lang siya. Well, cooking vlog yun. So, ayan guys, nakikita nyo, nag-brown na siya. Pero meron pa rin siyang mga red. So, i-brown pa natin siya. Kasi mas masarap talaga kapag sinusutay mo muna itong pork bago mo idiretso doon sa pinakalulutuin mo. Ganito yung gusto ko sa pork guys. Nakikita nyo yan na medyo nagsusunog-sunog na yung side niya. Ayan. Masarap kasi yan sa pork pinagoongan kapag ganyan yung luto ng pork. So guys, kapag na-achieve nyo na yung kulay ng pork na gusto nyo, pwede nyo na siyang i-set aside. Ito, okay na to sa akin. So, i-set aside na natin siya. So, we can proceed to the next level. Next level yarn. So, next naman is yung sibuyas and bawang. So, pagsasabayin ko na to since mabilis lang naman maluto yung sibuyas. Yung bawang. Just kapag maluto na yung bawang at sibuyas, i-add na natin yung kamatis, tomato. Basta lumabas lang yung aroma ng garlic and onion, pwede nyo nang i-add yung tomato nyo. So, mabango na siya. Lumabas na yung kanyang aromatic. Wow, aromatic. So, next na natin yung kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap. Kasi, lalambot din naman to pag naluto na. So, onti lang o onti yung magiging tsura niya. Kaya medyo dinamihan ko na. Since marami naman yung pork natin. Yung talong, mamaya, piprituhin natin siya. So, wala namang ibang halong gulay itong pork binagoongan natin. Kamatis lang, tsaka ipiprito ko lang yung talong. Kasi, dun lang tayo sa simple. Kasi natikman kong pork binagoongan dun sa Parañaque. Wala naman siya masyadong gulay talaga. Usually, talong. Talong talaga ang masarap sa pork binagoongan. So, pag ganito na yung kamatis nyo, guys, pwede nyo nang ilagay yung pork. Pwede nyo na ulit i-add yung pork na niluto natin kanina. So, okay na yung kamatis ko. I-add ko na ulit yung pork na niluto natin. Then, set aside. Then, i-add na natin yung ating bagoong. Ayan. Barrio Fiesta yung gamit ko. Since masarap naman ng Barrio Fiesta.
Tapos, haluin lang natin siya hanggang sa kumapit siya sa ating mga pork. Pag kulang pa yung bagoong na nilagay nyo, at gusto nyo talaga ng mas maraming bagoong, pwede nyo naman siyang dagdagan. Pero for me, I think enough na to. So, dahil wala akong red chili, at super mahal nun dito guys, yung siling labuyo. Yung green na lang yung gagamitin natin. Since ayoko din naman ng sobrang anghang, mild lang. So, lagay na natin. Then, mix lang ulit. Tapos, kapag na-mix nyo na siya guys, lagyan na natin siya ng water. Para mapalambot natin ng onte yung pork natin. So, mag-add na tayo ng water. Yung sakto lang, not too much. Tapos, i-mix lang natin siya. Kasi, kailangan natin siya ipa-simmer. Then, may higop ng pork yung water. Tapos, mag-reduce siya. Naglalagay lang ako ng onting sugar para lang mag-balance yung taste niya. Ang kagandahan lang dito kapag nagluluto ka talaga sa cooking is pwede mo i-adjust yung lasa. Kapag maalat, pwede mo na din ng sukal. Kapag matamis, pwede mo nagdagan ng water o kaya ng salt o kaya ng kahit anong pang paalat. Ganon. Pero sa baking kasi, once na magkamali ka, hindi mo na siya pwedeng remedyohan. Back to zero ka. Though, di naman mahirap, pero syempre, kailangan natin being careful kapag nag-bake. Pero sa cooking naman, sakto lang. It depends naman yun sa tao. Hindi naman mahirap magluto, actually. Siguro, tamang diskarte lang kung paano mo papasarapin yung niluto mo. Ganon. Tsaka, I was born to be a chef. Char! So, tatakpan muna natin siya. Then, antayin natin siya mag-simmer and mag-reduce yung water at kumapit dun sa pork. So, dito naman tayo sa angulo na to guys. Kasi magluluto tayo ng talong. So, hintayin lang natin uminit yung pan. Then, magluto na tayo. Ganito kadami yung talong na lulutuin ko. Kasi masarap to. Minsan lang talaga tayo makakain ng ganito dito sa Canada. Kaya sulitin na natin. Hindi tulad sa Pinas, like araw-araw pwede kang bumili nito kasi mura. Dito kasi guys, sobrang mahal. As in. So, mainit na to. Let's fry the eggplant. So, balik rin na muna natin. Kasi niluluto na siya. Tingnan niyo yung talong dito guys, oh. Sobrang purple. Ang ganda. So guys, malapit na ako matapos ito sa ating eggplant. And malapit na rin maluto ang ating pork binagoongan. At sobrang bango guys. If nakikita nyo lang, if naamoy nyo lang yung mga naamoy ko dito sa kitchen. Sobrang bango. Feels like home talaga. Feels like Pilipinas. Ganun yung vibe. So, ayan guys. Nakikita nyo ba yan? Sobrang sarap! Onti na lang talaga. Malapit na siyang maluto. And malambot na rin yung pork.
Konting simmer na lang, then ready to go na yan. So, okay na tong talong. Lipat na natin siya dito sa plate. So, we're done sa talong. So, tingnan natin kung okay na ang ating pork binagoongan. Hello, sarap nyo na. Ito yung gusto ko sa inagoongan eh, nagmamantika. Tikman natin kung talagang malambot na yung pork. Let's get some pork. And let's taste our pork binagoongan. Mm. Ah, masarap. Ang sarap. Grabe. Sobra. Mm. Ang lambot na ng pork. Perfect. Not bad again para sa first time magluto ng pork binagoongan. Ako marami na namang makakain ng aking asawa. Ang sarap, guys. So, okay na yung pork binagoongan natin. Sobrang sarap na niya. And gantong-gantong luto lang talaga yung gusto ko. Hindi rin siya ganun maalat, hindi din siya ganun kaanghang. And yung nilagay kong sugar, sakto lang, hindi rin siya ganun matamis. Kasi lahat balance lang yung lasa niya. Hmm. Sobrang sarap. Ito na ang final ng ating pork binagoongan. Kita niyo ba yan? Sobrang sarap. So, ang gagawin ko guys, since hindi ko nga hinalo yung talong dun sa pork, talagay ko siya sa ibabaw. Para tomorrow, kuha na lang. At least, di ba, hindi siya yung overcook. Kasi madudurog since mabilis lumambot yung ating talong. So, lalagay ko na lang siya dito sa top para aesthetic. Aesthetic. Para bukas, pag, ay, nahulog ang bata. Para bukas, hindi mahirap kumuha ng talong. Kasi mahirap kapag nadurog, pipili-pilian mo pa. So, okay na yung nasa ibabaw lang. Yan! Our pork binagoongan. So, yun lang for today's vlog. Bye!